Pag may binigay ulit sa akin appointment, pag sinabi ko huwag kang umalis, last ko na yan ang tulong sa'yo, maniwala ka sa akin, mag-give up na kami ng sponsor. Bala na si DSWD kung may mag-report sa inyo na ganito, pinabayaan mo yung... Alright, at magandang hapon muli. At punta natin si Angelica, at dahil padoktor bukas si Kisi, araw ng Sabado, schedule namin doon sa doktor. Ayun, pagkagalingan natin sa trabaho ay dumiretso na ako dito kina Ate Angelica, at para ipaalala sa kanya yung schedule ni Kisi bukas Sabado sa doktor. Ano po, yan, sana nandito. Bakit? Ha? Ba't tumakbo ka? Si mama mo? Wala ko. Nako? Hindi po umuwi. Dumuwi? Mary Jean, sabihan mo si mama mo huwag umalis bukas. Kasi kaya nga pag umuwi, sabihan mo pag umuwi, sabihan mo na padoktor kasi bukas si Kisi. Doon sa tawagan mo mamaya. Anong number noon? Di ba may keypad yun na cellphone? Hindi po, wala po. Hindi, ano lang. Saan tumatawag yun? Dito cellphone po. Kaya nga, pwedeng kunin ko number. Hindi ko po kabisado yung number nila. Ha? Hindi ko po kabisado yung number nila. Ay, hindi mo kabisado. Okay, dito dito. Lumayan. 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 Yun lang. Pag dumating ha, sabihan mo ha, huwag umalis bukas kasi maaga kami doon, alas 8 ang schedule bukas ni Kisi sa doktor. Sabihin ko na lang kung mamaya pa umuwi. Oh, sige, sige. At ayun nga po mga Kuya Arnold, pumunta tayo kina Ate Angelica ngayon, araw Biyernes. Galing nga tayo sa trabaho. Ayan. First araw natin sa trabaho ngayon. Ayan. Parang wala akong kinakausap. Hindi nagpapagita si Mary Rose. Ayun mga Kuya Arnold, good morning po sa inyong lahat, sa ating mga mahal na viewers. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat, at lalo po sa ating sponsor Ma'am Liz Dan Red. Ayan, nandito na tayo kina Angelica, at nakita nga natin dito si Kisi at si Mary Jean. Ayan, nag-iigib. Dito tayo sa labasan. Ayan. Alright, punta natin kasi schedule ngayon doon sa sa Kamarin Doktor Hospital mga kaibigan. Putik ang daanan na. Oh. Ba't hindi nyo ginamit yung karatilya? Ha? Hindi kaya yung putik? Hindi maano po yung kuno niya po Lumulubog? Opo, lulubog po yung... Bit-bitin mo na. Bitin mo na, dali na. Iiyak ka palang babuhat. Ba't? Okay. Ayan po. Punta na natin. Kasi alas 8 na eh. Malapit na alas 8.
Nag-iibig si Casey. Inumin na namin po. Ni Regine. Inumin yan. Opo. Tao po. Tao. Mary Jane. Ay, Mary Rose. Mama mo. Ha? Nasaan si mama mo? Ano po? Ngayon po siya na alis po. Kanina pa. Hindi nyo sinabihan nung may ilakad kami ngayon? Nasabihan na namin. Oo. Naku talaga, alam ng ano man na tao to ay sinabihan na nga na may appointment ngayon sa doktor. Saan pumunta? Sa bayan. Puntahan ko nga mga kaibigan at nako talagang tumitigas pang ulo nila. Yung kuryente nyo ipaayos kasi naglaylay daw yung wire. Ha? Ayan mga kabarangay, mga Kuya Arnold, mga kababayan natin. Ayan, mga nagkamahal dito. Sponsor. Maraming salamat po at sa lahat po ng viewers. Good morning po ulit. Yan ay hindi na naman natin inabutan si Angelica. Ang tigas ng ulo. Alam nang may appointment ngayon doon sa doktor. Ayan, sinasamahan na nga natin. Nagmamaganda na tayong loob. Sila pa rin nagsisira ng mga ginagawa natin. Ayan, sinisira yung schedule natin. So puntahan ko doon sa bayan at pangaralan natin mga kababayan. At siyempre makisuyo na rin tayo kang schedule doon sa doktor kung anong dapat natin gawin. At pag hindi talaga ito tumupad sa usapan ay siguro kausapin ko na lang yung sponsor, mag-give up lang mag-ano lang kami, give up na lang kami dito sa pagtulong at ibigay na lang sa iba yung dapat itulong, no? So yan mga Kuya Arnold, bigyan na natin to ng isang salita. Buti kung masamang panahon talagang yung schedule hindi matutuloy. Ay maganda na ang panahon ngayon kaya kailangan natin na ayusin. O yan mga kakuya, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. At punta na natin sa Angelica sa bayan. Ito na nga guys, ang iyong lingkod na vlogger, Kuya Arnold Pubuasan Vlog. Ayan, nakasit up na po ang ating camera palapit doon sa lugar ni Ate Angelica kung saan niya tinatambak ang kanyang kalakal para makunan natin ng camera na nandito talaga siya mga Kuya Arnold. Ayan mga kaibigan, supportan niyo po ang aking YouTube channel. Dito na po tayo diretso sa video. Alright, si Angelica, nakita niyo po? Umuwi ka gabi? Ay, umalis na daw eh. Ha? Umalis na daw. Wala pa pala dito? Wala. Ayun. Isumbong daw ni Lolong. Ito ha, sabi ko sa'yo. Si Lolong nagtrabaho dyan. Bigyan daw niya ng 1,000. Ito si Lolong nagtanong kung naubos na daw mga tigas, gatas. Inapakasama rin hindi nila. Dalang pangalawang
bahay nila? Doon daw yun sa pangarap, punta sa Diyosyo. Sabi yan sa akin yung gabi. Sabi ko makulong ka kasi. Oo. Eh, hindi ba natawan ka no? Nagtrabaho ng tao. Kulukuluhin mo pa. Hoy, huwag ka mangukay dyan ha. Paluhin ka dyan. Ako nga oh. Kaming mag-asawa na lagnat. Pero sige lang pagkakaw ko. Gawa ng akal-akal kong bayan. Yung mga karton, mabuti-pilaan. Sa ano yun? Sa, ano yun? Sa Diyos yata ng ubos. Ubos. Ang kaso, ano, ubo. Ang kaso, sige lang may kalsahod dito. Dito, pinaglinat rin kay magaling na yun. Oh. Punta na yun. Yang kanto dyan, oh. Oo. Dahil na, dyan sila. Nandiyan sila? Oo. Tumatrabaho? Oo, sila nulo. Kasama asawa mo? Oo. Buti naman may trabaho si Edison. Trabaho rin yan. Ang akal-akal may dalawa pula yung construction. Oo. Oo, pero makakal-akal pa rin yan. Pagkagabi, siya kuha ng karton ko. Pinat-pinat ng ano namin. Eh, Binibilad mo yan? kasi, Sige nanay, hinahanap ko lang si Angelica kasi nga may ano kami ngayon sa doktor. Yung pala wala dito. puntahan mo kay Jojo. Yun na Wala doon eh, galing na ako roon. eh, kakapunta na doon. Ay, ako na napapaya nito sa ano eh, ako napapaya sa mga kausap kong nagpapa-appointment eh, dito sa doktor eh. Yung pa-doktor nyo. Yun si Casey. Sige na. Ayun po mga kakuya Arnold. At hinanap na natin si Angelica at di nga natin na datnan dito. So talagang ako namang ginagawa kong tama kung anong dapat ay tayo nito ang mapapasama. Alam nyo ba kung bakit? Ay dahil nga nagpa-appointment na ako sa doktor na ngayon ang schedule, ngunit ang mangyayari ay makakancel dahil sa kagagawa ni Angelica. At ako ang mapapaya nito. At naku po, talagang si Angelica hindi marunong tumupad sa usapan. So tayo naman ay mapapaya nito sa mga kausap natin, lalo na sa sponsor. Tumutulong sa kanila na maayos ang birth certificate ni Casey na mapabinyagan. Ano po, at lalo na po sa mga ginagawa natin pag may schedule sa doktor ay hindi biro po yung makipagbiruan tayo sa professional na doktor. Yan po ay nakipag-usap tayo ng maayos sa kanila para igalang ang kanilang mga ginagawa bilang pagserbi sa mga tao. Ngunit po, hindi natin kasalanan, kundi kasalanan po ni Angelica at sumuway siya sa usapan. Hindi ko naman kasalanan at ako talagang mapapaya nito. So abangan nyo na lang guys. At talagang gusto kong mahanap ngayon si Angelica. Talagang pagsabihan ko kung anong dapat natin bigyan ng ultimatum na dadaanin natin sa tamang proseso, pananalita na po. Ayan, konti na lang po sa lahat at bigyan lang siya po. Ayan nga guys, at inikot natin yung bayan. At pagkaikot natin yung bayan, bumalik ulit ako rito sa kung saan si Ate Angelica mamanipula ng kanyang kalakal. So ngayon nandito na siya at kunin natin ang panik niya. Yan nga, tanghali na tayo. Kunin lang natin ang panig niya. Ano?
Halika, mag-usap tayo masinsinan. Ano? Ang lakas ng ulan, binagyo na nga yung karton ko dito. Hindi nga ako nakauwi ng ilang araw eh. Baha na nga dito eh. Oo nga. Pero alam mo ba kung ano mangyayari? Opo. Sa ginagawa natin na paglakad. Wala nang bagyo kaya hindi pwede makancel yung ano natin. Yung padoktor ni Kisi. Ngayon, sino mapapaya doon? Kasi akong kausap, ikaw hindi ka naman mapapaya doon. Kasi sir, kaya nga ako binilad ko to kasi pasuka na kasi ng mga bata sa Lunes, ipangbili ko kasi ng mga gamit sir. Oo nga, saglit lang sana tayo ngayong Sabado doon kasi schedule ni Kisi ang padoktor ngayon. Ngunit sinuway mo yung usapan natin maaga nga akong nagpunta sa inyo umalis ka na daw yung mga anak mo. Ano ko lang ngayon sir, kaalis ko lang. Then sabi ko na tawagan na lang kita mamaya sa cellphone kasi... Alam mo Ate Angelica, sa akin okay lang yon. Ay ang problema, ako ang kausap, hindi ikaw. Ako mapapaya doon. Doktor ang kausap natin na may appointment tayo ngayon. Huwag mong idahilan kung basa man ang kalakal mo dahil binilad mo, hindi may bibinta dahil basa. Hindi yung sapat na dahilan. Ang isipin mo, yung saglit lang tayo doon para sa hospital ni Kisi. Kasi nga, nasa private na nga tayo eh. Kaya nga nagpa-schedule na tayo eh. Akong akong masisisi ng ako masisisi na hindi ka kinakausap na kita, Helika. Hindi, iwan ko lang muna kay nanay. Tika muna kasi ito sir, binilad ko dahil basa nga. Alam mo, ako mapapaya nito sa ginagawa mo at lalo na sa tumutulong sa atin, sponsor. Kaya nga pinapabilis na yung proseso para matapos na yung doong ginagawa natin. Alam mo kung hindi ka umalis ng bahay, amin mo muna si nanay, tawagin mo. Kung hindi ka umalis ng bahay, ang nangyari sana maaga tayo eh. Kaso nangyari, pinairal mo yung karunungan mo. Kanina, tawagin mo muna kay Iwan. Ngayon, tanghali na, alam mo yung schedule natin doon, alas 8. Ibig sabihin, sumuway na tayo sa schedule, alas 8 ang umaga. Ngayon, ano pa ang gagawin natin? Diba? Baka lang sir, ano ba tayo doon? Tutuloy ba tayo? Yun nga eh. Hindi ko alam kasi ang schedule na binigay sa atin alas 8. Anong oras na yan? Tanghali na. Kaalis ko lang ngayon sa bahay, sir. Dapat kung nakinig ka sa mga anak mo, sabi ko, huwag umalis si mama mo kasi appointment bukas kikisi. Tawagin mo muna. Iwan ko lang to kung makaalis kami. Tawagin ko muna sir. Wala, dito ka muna kasi hindi pa tapos tayo eh. Pinapaliwanagan kita. Alam mo kung bakit? Kung mga yung tulong na yon, napakalaga yung tulong ng sponsor. Ay baka mapunta pa yan sa iba pag binitawan na ng sponsor. Alam mo, para sa anak mo yon, sa pamilya mo, yung pagtulong, no? Huwag mong masamain ito kung tutusin akong makahiyang hiya doon sa kausap ko. Tawagin mo muna, dali na kaiiwan ko lang tong. Pero hayaan mo lang muna, usap muna tayo para kasi pag once na itong binitawan tayo ng sponsor, ay wala naman tayong kakayahan para ipa-appointment si Kisi sa private, di ba? Kaya laking mawawala sa atin. Dali na, tawagin mo muna. Ang kalabasan niyan, baka ano ka pa sa DSWD na pinabayaan mo yung anak mo. Tawagin mo muna nga. Ayan mo muna, tawag ng tawag, nag-uusap tayo eh. Yan ang ko sa iyo eh, pag kinakausap, paano tayo maliwanagan ito? Hindi,
iwan ko muna yan. Oo nga, yan mo lang muna yan. Basta nag-uusap tayo. Gusto ko yung parating yung dapat na maintindihan mo kasi ulit-ulit na lang tayo. Hindi mo naintindihan na pag sinabi kong may schedule tayo, automatic schedule yon. Kasi ako mapapaya nga eh. Paulit-ulit natin sinasabi, ako mapapaya doon sa kausap ngayon. Dahil alas 8 yung appointment natin doon. So parang wala nang visa. Lampas ng alas 8 eh, tanghali na eh, di ba? Ang ano ko doon, makipag-negosyasyon naman ako kung anong dapat. Kasi nga wala ka. Dahil dahil nangangalakal ka. Ako nagpaalam ako, sabi nung Mary Rosma, pasukan na namin sa Lunes. Oo nga. Bibili daw ng mga gamit. Kung sabi ko, sir, ibinta ko muna yung mga karton ko, ibilad ko muna para makabili kayo ng gamit sa school. Hanggang sa Lunes, pasukan na nila eh. Oo, alam naman natin yan eh. Pero kung binigyan mo lang ng oras na saglit lang sana tayo roon, ang mangyayari wala eh. Mawawalan tayo ng mawawalan tayo ng gana ng sponsor at mga nagpapalal liwanag sa iyo. Huwag mo lang iskasama ng loob mo. Baka nga may mag-ano pa dyan na viewers natin, ay dali mo na yan sa DSWD kasi talagang ano. Mapalo ka ba? Ano? Tawagin mo nga si nanay para wag na kasi tayo nag-uusap dito, hindi naman kasali si nanay eh. Wag mo isali dito yung hindi kasali. Kasi nga sir, ganito ang nangyari. Oh. Kaya hanap buhay nga siya sir. Nung isang araw, 1 kilong bigas lang nabili niya. Ngayon kung hindi ako maghanap buhay, ano man kainin ng mga anak ko? May yung may maliit pang gatas, binibilhan ko pa ng gatas. Oh. Pag uwi ko kagabi sir, pagkuhan ko kagabi sa bahay, umuwi ako sa bahay. Bumili ako ng bigas, 2 kilo, tapos ulam, tapos pampers, gatas, tapos super salad. Umuwi yan doon si Lolong, ang binili niya 1 kilong bigas lang. Oh. May ano nga siya, yung may hanap buhay nga siya. Ibig sabihin umuwi doon? Umuwi nga daw doon. Ibig sabihin, hindi mo alam ang pag-uwi niya. Hindi. Ay may nakakita sa inyo, nandun daw, magkasama kayo eh. Hindi, kasi nung isang araw, umuwi yan doon. Nung isang araw ba? Oo. Itinawagan ko yung anak ko sa cellphone nung isang araw. Umuwi daw yan doon. 1 kilo ng binili bigas. Kagabi, umuwi ako sa bahay. Mabuti na lang kagabi sir, nakauwi ako sa bahay, kayong bata pala, wala ng gatas. Oo, kaya nga. Wala ng pagkain doon yung mga bata. Kaya nga sir, paliwanag ko sa inyo, kung hindi ako maghanap buhay dito, ano magkainin ng mga anak ko? Oo, alam ko yun eh. May kuwan nga siya, yung may hanap buhay nga siya sir, hindi naman siya nagkuwan sa akin ng tira. Hindi naman siya nagbibigay sa akin ng tira para pangkuwan doon sa anak niya. Oo. Yun ang problema sir. Kaya nga kagahapon sir, pinagalitan nga siya ni nanay. Ang sinabi ni nanay kagahapon, nung may yung may trabaho ka, hilahan mo yung anak mo doon ng gatas, pagkain. Oo. Kumakain na yung anak niya sir. Kaya ang problema sir, yung nagpingi-pingian lang siya. Kaya nga ako, araw-araw ko naghanap buhay dito sir, kahit umulan. Oo, alam naman ng lahat yan na talagang kailangan mo mga alaga at araw-araw. Halos nga, pag minsan talaga hindi ka na nauwi sa inyo dahil dito talaga yung hanap buhay mo. Yun nga sir. Ang pakiusap lang sa anak natin at pinag-usapan yung
araw ngayon na Sabado, yun din naman sana yung hinihingi namin sa'yo na oras lang yun, samahan mo yung anak mo. Kasi pag hindi mo sinamahan yan, posibleng may reklamo ka sa DSWD na tinutulungan sana pero pinabayaan mo, ay mareklamo kaya DSWD, magkaroon ka ng hindi magandang record, diba? Pero ngayon pa man, ang magiging hiya doon ako, at dahil sa pagkikipag-usap ko doon na matino, ay baka isipin na ang kausap kong doktor loko-loko yata yung nagpa-appointment na yun So, kaya nga sir, ito pinaliwanag ko sana ko na pag pumunta dito si sir, pakisabi na lang kay sir kasi ako maghanap buhay ako. Hindi mo naman kasi alam mo Ate Angelica, hindi mo naman pwedeng pabain ang kwento. Hindi mo pa pwedeng dagdagan ang mga dahilan. Oras lang sana ngayon oras lang yung hinihingi natin. Ay dahil ganun pa man, ay makipag-negosyasyon naman ako sa doktor kung kailan. Kasi pupuntahan ko nga ngayon, dadaanan ko doon Kasi alam mo kung bakit? Kung uuwi ka pa, ang mangyayaring hindi na natin alam kung nandiyan pa ba si Doc o kasi teka muna, ako muna magsalita. Ang binigay sa atin oras lang alas 8. Yun lang sanang ni Doc. Kasi may mga appointment yan hindi pwede tayong bara-bara daw na pupunta na lang, sasago pa hindi naman natin alam kung nandun pa si Doc. Baka may pinuntahan na naman na iba. Chat ko na lang muna sa cellphone sir, baka nandun pa kasi malalaman naman yan. Ay sinabi nandun pa. Wala, busy yun ngayon kasi pa ngayon, Sabado maraming yun. Chat mo muna doon. Kasi ito So yan, dahil yan ang naging dahilan mo, ay ako naman tatawagan ko naman sa doktor o kaya puntahan ko ngayon, daanan ko at kausapin ko at hingi ako ng apologize na ganun nga nangyari dahil sa ginagawa mo. Sana maintindihan. Opo. Pag may binigay ulit sa akin na appointment, pag sinabi ko huwag kang umalis, last ko na yan ang tulong sa'yo, maniwala ka sa akin, mag-give up na kami ng sponsor. Ganon lang. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Last na itong chance na tulungan talaga kayo na bala na si DSWD kung may mag-report sa inyo na ganito, pinabayaan mo yung mga tinutulong. Ganon na lang. Sige, malaman mo na lang yan. At saka kunin ko number mo, may number ka pala May cellphone ka, di ba? Opo. Ito sir, kung tawagan mo na lang kasi kung ako kasi ang mga anak ko sir, ang mga anak ko sir. Kung hindi ko maghanap buhay, may kainin ng mga anak ko doon sa bahay. Cellphone mo? Touchscreen o keypad? Yung lang sir. Sa'yo yan talaga? Opo. Yan pala ang cellphone mo? Opo. May konta ka pala nagpapakahirap tayo. Tawagan mo na lang ako kasi ako sir, kung hindi ako maghanap buhay, ako kainin ng mga bata. Sige. Tatawagan kita mamaya kung Opo. ang feedback sa akin ni Doc. Tawagan mo na lang ako sir kasi ito basa pa Ayan mga karton niya lahat, puro basa sir Sige, trabahuin mo na yan. Ibilad ko pa to Basta last chance na to. Pag hindi mo pa tinupad ang usapan, wala na, give up na talaga kami. Tawagan mo na lang ako sa cellphone sir, kung pupunta tayo doon. Sinabihan ko naman yung anak ko. Sabi ko, pag pumunta dito si sir, hindi tayo mo yung cellphone number ko, tatawag na lang siya sa akin. Kasi kung ako, hindi ako maghanap buhay,
Ano man kainin ng mga anak ko, may trabaho ng si Lolong, eh, nagbibigay pa sa akin. Ayun, Ate Angelica, may pa-sorpresa sana sa'yo si Ma'am Liz Dan Red. Sinayang mo lang ang pagkakataon. Ayan mga Kuya Arnold, at pupunta tayo sa doktor. Personal natin kakausapin kung makikipag-usap sa atin na personal, no po. So ayan na, dito na tayo. So bawal po dyan ang video, pinapaalala ko po. At bawal po mag-video tayo dyan na sa loob ng hospital. Kaya dito tayo sa labas. Okay, let's go.